pagmamalaki na yan ni Liza Tanas. Tinrabaho niya na yan. Lahat yan drama na lang. I-impeach sila si Inday Sara. That's why you have to do something, people. Dahil nga ngayon, ginagawa ng mga bangag ay what? Gumagawa ng kwento para ibintang kay Sara yung mga pangyayari. I'll talk about that vlogger na namatay daw. Gustong ipakulong ni Gloria Diaz, si Senator Alan. Di ba? Yan ang mga, itong mga pulis na itong mga hayop na to, yan ang mga pinagkakaabalahan nila. Okay? Si Remulla, yan ang pinagkakaabalahan nila. Si Robin Padilla, gusto rin nilang kasuhan ng kriminal. Hello, hi mga palangga. This is your Maharlika Palangga ng Bayan. Alright, Palangga ng Bayan talaga. Baka may mag-react. Anyway, highway, kumusta naman ang ating eksena today? Ano ba ang pag-uusapan natin? I hope live na tayo, no? Gloria Diaz, gustong ipakulong si Senator Pia Cayetano. Alright, then, ano gusto nyo unahin natin? Pinagurgur ni Bangag ang vlogger? Ayan, isang malaking katanungan yan, mga kababayan. So, unahin na muna natin si Gloria Diaz at yung mga susunod pa nating mga iba-ibang topic. So, recently, July 16, okay, meron palang hinalhal itong si Miss Universe na hindi naman maganda. Diba? Nung unang panahon, yung Miss Universe, para silang mga pato kung maglakad. Mga ganun yung mga buli. Ito yung Miss Universe na tumandang nget pa. Pwede ba? Title lang yan. Maraming magagandang Pilipina na hindi sumasali dyan sa kadyotahang Miss Universe na yan. Yes, Marcel, nakita mo? Nakita nyo talaga yung aking V-shape na festlock, ha? Imagine, pang 9th day natin. That's why I'm very happy. 4.7 pounds na ang na-lose ng ating palangging. Alright? Nakikita talaga sa festlock, ano? Uy, walang daya yan, ha? Nakaraan, alam mo kayo nung para ko yung mukha ko, Marcel, nung 1 month ago, para akong bolang bilog. Nakaganon. Anyway, mga kapatid, ito naman kasi, alam mo naman, naapektuhan ako pag mga ganyang usapan. Anyway, chika boom boom. Okay, Gloria Diaz, na hindi naman maganda, na parang pato maglakad noong panahon noong 1969. Di ba? Hindi naman siya maganda. Wala na siguro mapili nung panahon na yon. Nget pa naman. O, syempre, mag-aaklas yung mga missionaries. Sino ba yung Maharlika na yan? Bakit? Yun ang paningin ko sa kanya. Nget pa siya eh. Natatawa nga ako nung naglalakad siya nung unang panahon. Parang merong bulati sa puwet. Di ba? Anyway, nagkomento si Miss Universe 1969 title holder sa Reel ng Bilyonaryo Channel kaugnay sa pahayag ng senadora na hindi siya naging sensitive sa gitna ng pagkadawit ng kanyang kapatid na si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa investigasyon ng National Bureau of Investigation. Ang naturang investigasyon ay may kaugnay sa pag-host ng Pilipinas, tunog bentungaw. Ang naturang investigasyon ay kaugnayan sa pag-host ng Pilipinas sa 2019 Southeast Asian or SEA Games kung saan nagsisilbing chairperson ng organizing committee si Senator Alan. Hindi tayo, sino ito nagsasalta? Okay? Ito na si Pia na. Hindi tayo sensitive. Sabi ni Senator Pia, hindi tayo sensitive, Your Honor. Sanay tayo dito, pero alam din natin, kung pinapatamaan tayo, di ba? Alam natin, di ba? Alam natin yon. Di tayo tanga. Alright, di ko kaya eh. I'm asking you, dear colleagues, huwag tayong papayag. Nauna, naging emosyonal ng ang senadora matapos ikwento na wala umanong kahit isa sa dating majority bloc ang namusta sa kanila kasunod ng insidente ng pamamaril sa gusali ng Senado noong Mayo 13. Hindi naman ito pinalagpas ni Gloria
Nget pa. Sabi ni Gloria, you are KSP. Your voice is irritating. Grabe, dapat ikulong itong taong ito. Madrama eh. Sabi ni Gloria, Gloria Diaz. Baka maibang Gloria nata. You are KSP. Your voice is irritating. Bakit yung boses mo ba maganda, Gloria Tanda? Irritating, tapos dahil na-irritate ka sa boses ni Senator Pia Cayetano, gusto mo nang ipakulong? Bakit di mo na lang ipagurgur? Di ba? Ganun ba ang patakaran na ngayon? Pag hindi mo nagustuhan yung boses, pag irritating sa pandinig mo, ipapakulong mo? Oh. Ngayon, unang-una, makikita mo kasi itong si Gloria Diaz, ang asawa kasi niya na allegedly addictus, yan sinabi yan ni Agent Morales, na kung saan, yun ang according to the testimonya ni Agent Morales, yung asawa ni Gloria Diaz, yun ay nagsumbong sa NBI. Was it NBI? Sa mga otoridad. Sinumbong si Bangag na sumisinghot sila doon sa bahay ni Maricel Soriano. Yan. Yung ex-husband mo allegedly addictus na classmate ni Bangag. Kung ikaw ay, ano ba ang ng Miss Universe? Teka natin, hanapin natin yung nila. Okay, wait a minute. Enjoy nyo muna yung aking beauty dyan. Ano ba yung motto, mission, and vision nila? Okay? Tignan natin. Okay, hanapin natin yung Miss Universe mission and vision. Ano ba talaga ang gusto nila mangyari sa Okay? Ayun. Alright? Ang sinasabi dito, mga kababayan, kasi Miss Universe dapat tignan natin kung ano yung maliban sa world peace. Okay, we empower and inspire women to shape a better world. Empower, inspire. Mission to empower and inspire women worldwide by promoting confidence, leadership, personal growth, and philanthropy. Miss Universe also provides women with a global platform to share their stories and create positive change. To empower and inspire women, pero hindi mo na-inspire ang iyong maong asawa na magbagong buhay or something. Hindi mo na-inspire ang mga kababaihan. Hindi mo nga na-inspire si Liza Tanas. Okay? Na maging confident sa kanyang pananamit. Mukha siyang lupot. Mukha siyang lupot. Okay? Mukha siyang ampalayang kuritot na nilulupot. Alright? Alam niyo yon? Lupot is diarrhea. Okay? Ilonggo yon. Ang sinasabi dito mga palangga, vision, a world where women, regardless of their culture, background, or beliefs, have equal opportunities to become leaders, role models, and advocates for meaningful change in their communities and around the world. Diba? Yan ang inyong mission and vision. Yan yung mga kaputahang hanash. World peace, igalang ang mga kababaihan. Tulungan ang mga kababayan. Bakit may papakulong si Senator Pia Cayetano? Isa siyang babaeng lumalaban sa mga bangag. Isa siyang babaeng senador na lumalaban sa pambababoy ng BFF mong bangag. BFF ng asawa mo na ayon sa sa NBI record ay nagsumbong sa NBI na ang bangag ay nag-a-addict, nagpupulburon. Okay, yung asawa mo, wag ka na nga magmaang-maangan. Yan nandyan sa, kung hindi tuloy ang Senate hearing na yan sa PDEA Leaks, nalaman natin. Ikaw, pwede ba, Gloria Diaz, hindi ka maganda. Tumanda kang kuritot. Okay? Huwag mo sabihin, hindi lahat ng Miss Universe maganda. Lalo na ngayon, mga retokada na. Ikaw, hindi ka naretoke nung unang panahon eh. Hindi ka maganda. Punyeta ka. World peace?
Anong ginagawa mo sa mga inaaping mga kababaihan? May ginawa ka pa. Dapat, the moment, 1969, dapat ipinagtatanggol mo yung mga kababaihan. Katulad ni Sara Duterte, na binababoy ng BFF mo, ng BFF nyo. O dahil ba nakikinabang kayo sa gobyerno ngayon, dahil ang anak mo ay naka kiss ass kay Satanas, kayo-kayo? O, galit na galit ka kay Pia Cayetano? Anong kaputang inahan yan? Oy, Gloria Diaz, imbis na isuplong mo yung asawa mo, allegedly addictus na nagsumbong sa NBI dahil testimonya na ni Morales, ay itinago mo pa. So ano yan? Promote the drug addiction in the Philippines? Yun ba yon? Oh, ano yan? Ano ba sinasabi niya dito sa balita, mga kababayan? Alright. Ayun na lang pala yun. Ikulong daw si Senator Pia Cayetano. Ay, nako. Nakita niya, mga kababayan, kung gaano kababoy ito mga to. Pag hindi nila gusto yung boses, irritating. Ay, yung boses ko, for sure, pag hindi mo gusto ang tao, irritating talaga sa iyo. Right? Pero bakit may papakulong-kulong agad? Anong kaso? Anong kaso, anong grounds para ipakulong si Senator Pia Cayetano? Eh kung yung asawa mo nga, hindi mo pinakulong eh. 'Di ba? Hindi mo isinuplong. Right? Ano nangyari diyan? Ba't si Bangag? Ba't hindi mo isuplong? Dahil for sure, may personal knowledge ka. 'Di ba? May personal knowledge siya kung anong ginagawa ng mga bangag. At saka huwag ka magmaganda, Gloria Diaz, matanda ka na. Laos ka na, tuyot ka na, huwag kang epal, gumawa ka ng kabutihan. Tumulong ka sa taong bayan, isuplong mo ang bangag administrasyon. Isuplong mo, magsalita ka, ikaw ang KSP. Mapakulong ka agad si Senator Pia Cayetano? Yung sasabihin ko, ipakulong ka rin dahil pangit ka. Ano? Hindi ko alam paano ko nanalo sa Miss Universe. Ang lakad nung unang panahon, parang, alam niyo yung lakad nung unang panahon? Parang gumaganon yung mga Miss Universe. Parang gumaganon, parang mga patong, punyeta. Kaya wala akong believe sa Miss Universe na yan. Alam niyo kung bakit? Karamihan sa mga, hindi man lahat, karamihan dyan, pakangkang ang mga putang ina. After manalo, papakangkang. Sa mga politiko, sa mga mayayaman, ginagamit ng mga bilat. Right? Hindi naman lahat, pero karamihan. O, sino ba? Ano kayo dyan? Karamihan sa mga, not only Miss Universe, yung mga beauty queen, in-expose siya ni Janina San Miguel, di ba? Na dinecline niya yung offer, one night stand. 1 million ba yon? Remember that expose niya? Parang documentary yun eh. Right? So, ikaw, Gloria, okay? Bago ka boba ka talaga. Alam mo kung bakit boba ka? Hindi ka nag-iisip. Pwede mo ba ipakulong ang tao nang wala kang kaso? Ipakulong agad dahil na-irritate ka sa boses? How much more kung may power ka? Baka magpagurgur ka ng tao. Ganun ka, 1969, pinakapangit sa balat ng lupa. Yan ba yung pelikula? Yeah? Pinakamagandang pangit sa balat ng lupa. Meron bang magandang pangit? At saka ayoko ng, ever since, ngayon lang ako magsasalta, hindi ko talaga gusto yung itsura niya. Para siyang, basta. Alam mo, ganito ang sitwasyon ninyo sa Pilipinas. Pag hindi nila gusto, papakulong nila. Or ipapagurgur nila. Alright? Sige nga, Gloria Diaz, ano bang ginanda mo? Alam mo ba yung itsura mo? Para kang kayog. You know kayog? I don't know what's kayog in English though. Anyone? Ilonggo dira? Ano gani ang kayog? Yung pinapanghiwa doon sa gulay ba yun? Sa probinsya? Gulay? Yung ginasinsin bala sang sang tambo, sang bamboo shoot? I think, bila ko naalala yung lola ko. Yan. Ang itsura mo daw kayog na kalawangin. Right? Oh, yan yung itsura mo. Hindi pa uso. Ayan. Hindi pa uso ang tao noon, sabi ni palang, ano daw? Peeler ba?
Pillar. Then, pwede siyang pillar, pero iba yung kutsilyo. I don't know. Basta kayog Greater, pwede rin. Whatever. Alright? Ano daw, sabi ni Annabel noon, ano daw, unggoy o sinabi ba yon ni Annabel Rama, yung BFF ko yan. Kudkuran. Hmm. Anyway, mga kababayan. Gloria, manahimik ka nga, buisit ka. Di ba? Mag-isip ka, mag-aral ka. Hindi mo pwede ipakulong si Pia Cayetano, na-irritate ka lang sa boses niya. Oh, dahil pinakulong mo yung mga adik, katulad di ba nga, ginawa mo noon, nagkaroon ka man lang ng kabutihan para sa bayan mo. Mukhang kaguran nga, siling ni sino gani nagsiling? Si Francis. So ang imo bala Gloria itsura daw kaguran. Wag mo sasabing Miss Universe. Pakialam ko Miss Universe ka. Nabago mo ba Pilipinas? Ano? Nasaan? Nagkaroon ba ng world peace dahil nanalo ka? Oh, ano nangyari? Yumaman ba Pilipinas dahil nanalo ka? Alam nyo, yung mga kaputahang Miss Universe, lahat ng mga yan, not only Miss Universe, Miss Chuchu, Miss Bigaon, Miss Alpot, lahat yan, it's all about business. It's all about kabit. It's all about pera-pera. It's all about pag nanalo, ganyan-ganyan. Di mo nangyari kay Catriona Gray. Yung paglalaban daw ang slums of Tondo. What happened to the slums of Tondo? Slum pa rin. Squatter pa rin. Naingat ba niya yung kabuhayan ng mga batang doon? Ginagamit lang yung mga kabataan. Kaya yung mga anak nyo, huwag nyo nang pasalihin yan sa mga ganyan-ganyan. Kakangkangin lang yan ng mga kakangkangin lang yan ng mga politiko. Alam nyo, luto na yan. Karamihan sa mga pageant, luto na yan. Bago pa yan sila sumalang, meron na mga politikong nagsusponsor dyan o negosyante. O yan, papanalunin mo yan kasi kinakangkang ko yan. Yung mga ganun ba? Di ba? Yung itsura mo, Gloria Diaz, bago ka magpakulong ng tao, ayusin mo. Di ba? Pero hindi mo na maayos yan, para kang kayog eh. Puro kayo kaputahan, lahat na kasinungalingan ng mga pinagsasabi ninyo. Imagine mo mga kababayan, papakulong? Dahil din lang gusto yung itsura? What the fuck? Pangit nga, ang pangit. Sino nagsabi maganda yan? Diba? Hindi ako nagandahan yan ever since. Kaya nung growing up, sabi ko, paano naging Miss Universe ito kahit parang pato? But of course, I just keep my mouth shut dahil ayoko makasakit ng damdamin. Pero ngayon, nakasakit ka ng damin, sasaktan din natin ang damdamin mo na hindi ka maganda. Tumingin ka sa salamin. Kahit yung mga picture mo, balikan mo, ang tulis, pwede panghiwa ng bamboo shoot. Yung mukha mo, puro panghiwa ng mga kung ano-ano. Mukhang toko, pwede din. Hindi po lahat na sumasali sa Miss Chuchu na yan ay prestiyoso, may dignidad o kung ano para sa katotohanan. Feeling kayo? Feeling entitled? Bullshit that pageant na yan. Hindi yan nakakatulong sa bansang Pilipinas. Nakakatulong yan sa mga malilibog na mga matatandang gautog-utog ang ilang adjuto para gusto magtuslok sa mga kababaihang mga bata. Uy, shout out dyan sa Pilipinas. Bago pa na manalo, hindi ko nila lahat. Bago pa manalo yung mga yan, chinutsuk-tsak na yan ng mga gurangtot na gustong panalunin. Kunyari, may kakilala sa ganito, may kakilala sa ganyan. O ito, milyon, bilyon, bibigyan ka, papanalunin mo. Hindi lahat yung katarantaduhan yan. Alam mo yun? Alam mo yung may kwento ko lang. I was young and gorgeous, no? Hindi ako. Yung mga chikiting ko kasi both, diba, girls. Pagdating dito sa Amerika, sinali ko sa mga Miss Teen LA, chocho. Siyempre, alam mo na, minsan nare-recruit ka, sabi ng friend ko, sali mo mo kasi they're so pretty, chucho. Ganyan, sali mo sa Miss Teen LA. Miss LA, Teen LA. So, sumali. Okay, bago-bago pa lang kami noon. Bago-bago pa lang sila. Ayan, nandyan kami, kung saan-saan kaming hotel. Tangay na ang gastos. Libo-libong dolyar. Yung mga damit and everything. Hanggang sa magpupunta na sila ng ibang state para mag-compete, chucho. But I have to pay.
Sabi ko, tangina, hindi itong pageant. Totoo yun. Kailangan, I forgot the exact context, pero bago kami pumunta doon, we have to pay ganito, ganyan, ganun. Nakalimutan ko na. At libo-libong dolyar, sabi ko sa mga anak, wag mo na iporso yan. You know? Maganda na kayo sa paningin ng nanay nyo. And you guys are beautiful. Dalawa sila pareho. Maganda naman kayo, manang-mana kayo sa nanay nyo. Hello. Hindi yun na kailangan ng corona. Tsaka wala tayong pera magbayad-bayad. Ayoko ng mga pageant na bayad-bayad na mga ganyan. Anyway, side kwento lang yun. Alright. So, mga kababayan, kasi nga uso daw noong unang panahon, dahil pangit, noong unang panahon ba, mga pangit ang uso noon? Ganon? Di naman. Maraming magaganda. Oh, maraming mga magaganda noon. So, ang sa akin lang, okay. Ang sa akin lang, mga kababayan, itong mga kaalyado ni Bangag, it's either manggugurgur o magpapakulong. Gawain talaga nila yan. Na-irritate lang sa boses ni Cayetano, ni Pia, gusto nang ipakulong. Di ba hindi nag-iisip? Kasi ang namumutawi sa kanila, yung tunay na evilness sa kaloob-looban nila. Kasi kung mabuti kang tao, whether pula, puti ka man, hindi mo sasabihin yon. Na nairita ka lang, ipakulong mo. Right? Pakulong mo si Lisa Tanas, hindi ka ba naiirita sa mukha ni Lisang pagkapangit-pangit, pareho kayo? Nasunog na ng pulburon? Hindi ka ba nairita sa mukha ni Lisa, mukhang lupot? Mukhang lupot na ampalayang kuritot? Right? Oh, yan. Tiyan mo, dapat ngayon nahimatay ka na, dahil pareho kayo. Oh, nairita ka yung boses ni Lisa. Hi, Marlica. I'm here in Bacolod. I'm here in Ilocos. Hi, Ibiga-biga. Hi, kidnapper. Oh my God. Anyway. Nako, Michael, nag-comment na ako dyan kay Angel Locsin kahapon. Panoorin mo yung vlog natin. Hindi ka nanood kahapon, palangga. Alam nyo, pag masamang damo, kapag masama ugali, nagre-reflect yan sa skin. Tignan nyo ako, oh. Oh, tignan nyo. Oh, tignan nyo, wala tayong filter dyan, naglalangis-langis lang ako. Tignan mo si Gloria Diaz, tsaka wala pang facial. Oh, hindi kasi ako balidosa katulad ng iba. Okay? Tsaka tamad ako magpa-facial dahil mahal dito sa Amerika. Hindi naman real tamad. Mahal kasi ang facial sa Amerika, $300, punyeta. Pipisatin ko na lang yung mga kurug-kug-kug-kug. Eh, wala namang kurug-kug-kug si Palangga. So, okay na lang din. Magkano facial sa Pilipinas? Yeah, $300 dito, punyeta. Oh. But I age gracefully, ika nga. Di ba? Ano tawag dito? Ang ganda ni Senator Pia Cayetano, sabi ni Espe Cosay. Hindi, pero ako personal, ano lang yan, personal, ano ko lang. It's up to you. I'm very organic. Yun lang ako. Organic. 500 to 1K yung facial. Napakamura naman dyan sa Pilipinas. Ito, $300. Kasi sa Beverly Hills ako nagpapafacial. Social climber eh. Social climber. Once in a blue moon lang yun palangga. Siguro mabibilang ko. Wala pang 10 simula ng ano. Di ba? Simula nito ko sa Amerika. Alright, here we go. Mga kababayan, enough for that Gloria Diaz. Basta ngayong araw na patunayan natin na si Gloria Diaz ay utak tungaw katulad ni Ben Tungaw na magpapakulong nang wala namang kaso, katulad ni Ben Tungaw, na gustong makipagdebate sa akin, gusto kong interviewin, pero gusto niya sarili niyang, ano tawag dito, rules. Okay, one-sided. Yes, siguro nga kasi I'm drinking 3 liters of water every day. Dati siguro mga minsan nakakalimutan kasi puro ako kape-kape. Napansin niyo ba hindi ako masyadong nagkakape ngayon? Ang ganda ng water, tapos yung ihi ko, pwede mo nang inumin uli. kasi maano hindi na siya, alam mo niyo yon. Parang tubig na rin iniihi mo. Okay? Let's take care of ourselves, mga palangga. Agkaroon tayo ng realization sa buhay. Siyempre, nagiging, ano na tayo, golden anniversary. 'Di ba? Kailangan talaga, gold na gold yung ating dating. Dahil naman outfit natin ngayon. Leopard, malagold, di ba? Para bongga ang ating mga eksena. And now, what's our other topic here?
Okay. Fishing expedition nila. Alam na natin yan. Alam na natin yan na talagang luto na yung impeachment na yan. Kahit na ano pang sabihin ng mga prosecution o ng prosecution na hindi na nila pinatawag yung kanilang hostile witness na si Attorney Zulaika Lopez dahil kota na raw sila. Okay, kota na raw sila, matibay na raw yung kanilang mga sinungaling na witness. Ganun talaga sasabihin na, pero luto na po yan. Sabi ko, wala nang kwenta yan dahil nalinis na yan ni Liza Tanas. Ayon sa kanyang mga amiga na gumagamit ng resources ng gobyerno. Alright? So, iyan ay in-expose natin kahapon. Pero malinaw pa sa sikat ng araw na lahat ng yan na nangyayari sa Senado, Senate hearing ay panggigipit at ayaw nilang nang tumakbo si Inday Sara o maging presidente si Inday Sara. Kasi ngayon, ito nyo, ang taas ng rating ni Inday Sara. Kung di ako nagkakamali, ilan ang figure? Is it fifth? Anyway, basta mataas yung rating. I forgot, nabasa ko kanina. Ang taas ng rating ni Inday, kaya isulat nga yung figure dyan. So, ang taas ng rating ni Inday Sara, trust rating, net satisfaction rating, sa kabila ng kanilang panggigipit. Right? So, ngayon, mga kababayan, wala naman silang matinong gagawin kung hindi gumawa ng kwento. 31, 30 plus, right? Si Bangag negative 27. Okay? So, nakita na natin na ang burden of proof nga nasa kanila. Fishing expedition ang ginagawa nila, wala pang 58. Yeah, that's it. 58 trust rating. Thank you, Lydia and the ghost. So ngayon, mga kababayan, wala silang ebidensya kaya gusto nilang pabuksan yung financial statements, taxes, and other financial records ng mag-asawa. Impeachable. Taong gobyerno ba si Man Scarpio? Pati yun. Di ba? Yun ang depensa yun ang sinasabi ng depensa. But alam na natin yan, luto na yan. Kaya sabi ko nga, hindi tayo magpakampante. Dahil luto na yan, may botohan na yan. Kaya it's either bendalo sila, lalagasin nila, which is now si Senator Cayetano and now Senator Robin Padilla, nang sinasabi ngayon ng ombudsman, hindi sumagot si Robin Padilla dito sa kanyang, hindi siya nag-counter affidavit ba? Doon sa kinaso sa kanyang obstruction of justice dahil nga kasama niya si Senator Bato nung gabing yon, nung huling umalis si Senator Bato sa Senado. So, hindi sumagot si Senator Robin Padilla. I don't know what was the reason, no? But, ang tanong ngayon, so ano ngayon? Tutuluyan nila, papalabasin nila, okay, hindi siya sumagot, tignan natin, may probable cause for criminal, criminal case. So, fabricated crime na naman, lalagasin nga nila. Hindi kasi kayo naniniwala sa palangganin nyo eh. Yung sinasabi ni Bangag, ako ang nag-expose ng 5,500 flood control, ng flood control. Julul. Si Maharlika ang nag-expose ng mga flood control. Ako ang nag-expose na may pera, bundle-bundle, na nagdi-deliver dyan, deliverman, dyan sa, what's that? Forbes Park, sa isa pang lugar ng mayaman. Isa pa, ano ba yung mga lugar na sinabi ko? Water, please. Pa-order. So anyway, mga palangga, so habang nag-aantay, nakaubos ako ng 500, 500 liters. Oh, okay. Thank you. You're the best. Okay. Ngayon, mga kababayan, so yan ang gagawin lang. Ngayon, lalagasin talaga kayo. Kaya wala na yung impeachment na yan, luto na yan. Pinagmamalaki na yan ni Liza Tanas. Tinrabaho niya na yan. Lahat yan drama na lang. I-impeach sila si Inday Sara. So you have to do something, people. Dahil nga ngayon, ginagawa ng mga bangag ay what? Gumagawa ng kwento para ibintang kay Sara yung mga pangyayari. I'll talk about that vlogger na namatay daw. Okay? May vlogger si Bangag na pinatay daw sa Caloocan. Okay? Ngayon, ang pinalalabas ng mga trolls ni Bangag na
ang mga Duterte ang gumurgor. McKinley. Yes, Hazel Corpus, you are the best. Yeah. No, not McKinley. Yung isa pa. Anyway, isipin ko lang mamaya. Alright? Ngayon, may vlogger, kaliwat kanan ang gurguran. Alright? Kaliwat kanan ang gurguran. Yung mga riders. Tapos anong sinasabi ng PNP? Sinisensationalize lang daw yung mga patayan, pero bumaba na raw yung crime rate sa Pilipinas. Yes, BGC, thank you. Okay, Beatrice. So, sinisensationalize daw, mga kababayan, lang yung issue sa mga krimen. Paano mo sensationalize yan? Kitang-kita yung mga gurguran, kawawa, kaluluoy, ang ating mga angkas riders na ginugurgur na lang ng walang kalaban-laban. Natatakot na ngayon yung mga motorcycle drivers, tricycle drivers, hindi mo alam, wala kang kalaban-laban, nakaganyan ka di ba? Pwede kang pukpukin or what? Valle Verde, yeah, that's it, Hazel Corpus. And now ngayon, yung pinatay na vlogger, actually I'll talk about her. May she rest in peace. Alam mo yung vlogger na yon, bata pa yon, ako'y bangag supporter pa, lagi yung nagko-comment sa akin. Nagpapapansin na gustong mag-vlogger, ganyan-ganyan, ina-advisean ko pa nga Hanggang sa nagkaroon ng following. Alright? Nagkaroon ng following, mga kababayan, ayan, bangag-bangag. So, you know, ako naman, alam niyo naman ako, matulungin ako sa mga nagsisimula palang vlogger. Kaya minsan, madalas tayo pa yung mga nasisisi sa mga bagay-bagay. So, I think, mag-ingat-ingat na tayo sa mga pagpo-promote kasi madalas, talagang si Marlica, tinitira nila. Pero hindi naman i-epekto yan kahit anong tira mo. You can never put a gorgeous, a gorgeous lady down. Anyway, mga palangga. Right? Yeah? Solid Marlican ako. Oo, tinutulungan ko yan. Pinapromote ko pa yung channel. Kasi gano'n naman ako Lahat ng pwede mo maitulong sa tao na nagsusumamo sa'yo na ganyan-ganyan. Hindi tulungan mo, gano'n lang. So, may pinatay daw kahapon ba? Kanina, sa Caloocan. Okay? Ako pinatawad ko na siya. Patay na yung tao Okay? Grabe ang ginawang kwento nun sa akin. Na ako daw ay pumatay ng tao dito sa Amerika to claim sa insurance. Hindi ko nga pinatulan yon. Dahil natawa na lang ako. Paano ako gumurgor ng tao? Nakaka-travel ako all over the world. Paano ka pumatay ng tao? Nakakuha ka ng insurance? Pero kasi alam ko, biktima siya. Biktima siya ng bangag. Ang alam ko, na si bangag ang bangag administration, mga kababayan, okay? Ang bangag administration ang nag-utos para gumawa siya ng kwento. Maniniwala ba kayo na ako'y pumatay ng tao sa Amerika? Tapos, dahil sa insurance, tapos hindi ako nakulong, ang galing ko naman. Ano ako? Above the law? Bend the law? Grabe naman yun. Kaya hindi ko pa natulan yun. Pero ngayong araw ba siya namatay? Actually, biktima siya. Nakakaawa siya Ako, may she rest in peace. At sana gumawa ng paraan, sana, magmulto ka or gumawa ka ng paraan, gumamit ang pagkakataon kasi hindi ko naman siya kamag-anak. Ako naniniwala ako na yung mga kamag-anak nagpaparamdam. Na minsan sinasabi sa'yo kung may mga huling habilin, katulad ng kaibigan ko Ito, may kaibigan ako. May kwento ko lang. Medyo mahaba yung storya niya, pero maiksian ko lang. Alam mo yon, namatay yung asawa niya. Namatay yung asawa niya, magulo yung sitwasyon divorce yung asawa niya, binubugbog siya and everything. Actually, naging guest ko yun dati, natulungan ko yun dito sa Chaan. Alam niyo, pero hindi ko na lang balikan yung lahat ng detalye. Pero anyway, I'm talking about sa paramdam kasi. Alam mo ba yun? Natuwa ako, sabi niya sa akin. So after all the struggle, sa kanya binugbog, pinakulong yun ng 2 araw ba yun? Namatay ang asawa niya. So nagkaroon ng dispute sa mga ari-arian, hanggang sa nagparamdam sa kanya, yung asawa niya, na dyan sa, I forgot ko anong pangalan ng company. Sabi niya, parang doon sa panaginip niya, nagparamdam yung asawa niya
na meron kang pera diyan, may anak sila, eh. Meron diyan pera na under sa pangalan mo. I forgot the name of the company. So, alam mo, totoong kwento, talagang, ako naniwala ko sa mga paramdam-paramdam. Totoo, pinuntahan niya sa, sa company na yon. May perang meron sila, I think, around $200,000 para sa anak niya. Kasi may mga anak na yung sa una, yung ex niya. So anyway, kaya naniwala ako sa paramdam na yan. Pero kasi pag kamag-anak, pero pag hindi mo kamag-anak, I don't know. Pero ikaw, yung yumaong vlogger, ito usapan na naman, di natin. Magparamdam ka. Gumamit sana ang tadhana ng tao na mag-message sa akin, mag-text, kung sino ang gumamit sa'yo. Sino nag-utos sa'yo para sabihin na ako ay gumurgor ng tao at kumuha ng insurance, tapos nagta-travel pa ako around the world, di ako kinukulong sa Amerika. Actually, biktima siya eh. Biktima siya na ngayon gustong gamitin, okay? Sabi ni Sarah na grabe naman daw po kasi yung bibig nun. Eh, kung binabayaran ka, katulad niyan, di ba? Kung binabayaran ka na, I mean, kasi yung, yung babaeng yun, mahirap talaga. Okay? Mahirap talaga siya. Kaya siguro, alam mo, mga bangag, yun ang mga ginagamit eh. Di ba? Ginagamit nila, magtataka ka paano nakakuha ng pera, na ganito, na ganyan. Anyway, patay na yon. Okay? Ang aking prayer na lang, na sana gumawa ng paraan, whether kamag-anak niya, kaibigan niya, na mag-email sa akin kung sino ang gumamit sa kanya. Okay? Sino ang gumamit sa kanya para gumawa ng kwento laban kay Maharlika na gumurgor ng tao at kumubra sa insurance at nakalaya pa, o di ba, yung mga ganon. Anyway, yung sabi ng iba, karma and everything, pero patay na yun, hayaan nyo na yun. Ako, napatawad ko na siya. Ang gusto ko na lang gawin, kasi binibintang kay Sara Duterte yan. May mga posting-posting na. Yung dati kong kaalyado, na binibigyan natin ng pera, ngayon gumagawa ng kwento. Inaano nila, di ba? Inaano nila kay, ano tawag dito? Di kinokonek nila kay Inday Sara. Actually, sinabihan ko rin dati yan, na ipapagurgur ka ng lisat ng bangag. Tapos ibibintang kay Inday Sara. Walang kakayahan, at saka ako, personally, nakita ko si Sara Duterte. Okay? At saka ito lang, common sense. Kung may magpapagurgur, bakit yung taong yun, ipapagurgur? Sino siya? Para ipagurgur. Ano siya, politiko? Kung meron man nagugurgura dyan, yung mga politiko, di ba? Pero yung ganong vlogger, ipapagurgur mo, ano namang mapapala mo doon? Di ba? So sana imbestigahan to ng NBI kasi may mga lumalabas. Actually, may lumabas na binugbog daw dati ng jowa, isa sa mga suspect, possible yon. Or may nag-forward naman sa akin, meron naman daw ay may mga utang daw sa Bombay ba yun? Something kay Eloy ko yata nakita yon. Anyway, sa akin, kahit anong paninirang puri na ginawa niya sa akin, di ba, dahil di naman totoo, pinagtawanan ko na lang yon. Eh, mag-ingat kayo kasi it's sad kasi bata pa siya namatay. Hindi mo talaga alam, hindi mo hawak ang beat, hindi mo hawak ang buhay mo. So you have to do the right thing. You have to do the right thing. Kasi hindi ako gagawa ng kwento laban sa tao. Para lang magka-content ako. Katulad kay Ben Dalo, kay Ben Tungaw. Hindi ko gawa niyan. Alam niyo kung gusto ko kumita ng bonggam-bongga, lahat ng palita papatulan ko. Pati artista, lahat. Lahat ng mga kapekpeka nila, patulan mo lahat. Ganyan. But, ang sinimulan ko kasi hindi para mag-vlog. Alam nyo yan. Ang sinimulan ko ay advocacy talaga, movement talaga. Para labanan ang mga bangag. Alam nyo yan. Balikbayan box, tanimbala, and everything hanggang sa ngayon. At ako'y kinakasuhan ng mga bangag. Okay? So ngayon, ang gusto nilang puntahan na direksyon ay si Inday Sara o mga Duterte ang nagpagurgur. Hoy! Itanong nyo kay Bangag. Kasi si Sir Bangag lang ang may kakayang gumurgur ng tao dahil may record silang manggugurgur ng tao. Right?
Hmm. Sino ang gumurgor sa kanya? Yeah. Kasi may mga nagse-send sa akin eh, na binugbog daw siya dati ng jowa niya, ganyan-ganyan, or ano pa. Kaya mag-ingat kayo, yung mga anak ninyo na naliligaw ng landas, gagamitin niya ng mga politiko o mga trolls. Salta ng salta na hindi alam. Kasi hindi nag-iisip. Okay, kaya ako pinagtatawan, meron ba na isang tao dito sa sa Amerika na nalaman na gumurgor ng tao, kumubra sa insurance, at nakaka-travel travel around the world at hindi nakukulong. Right? So, yun. So, mag-ingat kayo. Kaya talagang mahirap yung dakdak ng dakdak. 'Di ba? Mahirap yung dakdak ng dakdak ng puro kasinungalingan. Dahil hindi mo alam, hindi natin alam. Actually, I don't watch her. I never watch her, mga palangga. Okay? Ngayon, sino mga kaaway niya? Alright? It's just sad lang kasi maraming natutuwa. Mga nababasa ko, karma, buti nga sa'yo, yung mga ganon. O, mga ganyan, di ba? So, karma, well, ganon talaga. Una-unahan lang ang buhay. Right? Una-unahan lang. Pero malungkot lang kasi bata pa siya. Hindi pa niya na-enjoy yung buhay niya. Di ba? Binuhos niya sa, ginamit niya yung buhay niya sa pagiging trolls ng Bangag administration. Yun yung malungkot, walang paninindigan, gumagawa ng kasinungalingan, ng katarantaduhan. Kaya yung iba, dahil sa ngit-ngit niyo siguro, di ba, na sinasabi niyong kinarma. Pero ako napatawad ko na siya. Patay na yung tao, ano magagawin mo dun? Di ba? Kung ano may kasalanan niya, bayad na, di ba? Ganun lang yun. Patay na eh. Ano pa gagawin natin sa kanya? Tapos na yung istorya niya sa mundo. Tapos na, nawakasan na yung kanyang mga paggamit sa kanya ng bangag. Kung ano man mga fake news, kasinungalingan niya. Tapos na. Done. Di ba? Ano gagawin niya? Pero ngayon, binibintang. Yung mga trolls ngayon ni Bangag, ang direksyon papunta kay sa mga Duterte. Bakit hindi imbestigahan? Di ba? Imbestigahan nyo kung sinong gumurgor. Baka mamaya si Bangag pa gumurgor dyan. Ay yung mga Bangag. Tapos ibibintang kay Inday Sara, right? Ay, nako. Yan yung narrative ngayon, ha? Right? Yan ang narrative ngayon. Ang sabi nitong gunggong na ito, marahas talaga ang mga Duterte. Gago! Tulog ka pa ba? Hindi mo ba nakikita si Bangag? Alright? O bayad ka din? Bayad ka, no? Magkano? Bayad ka. Teka lang, 1 second. Okay. Si Spokes yun, kaya tawa ko ng tawa. Anyway, no, si Spokes, sorry. Alam mo naman yun. Alright, anyway, Diyos ko, natawa ko. Balik tayo sa topic. Okay? Balik tayo sa topic. Zoro, ikaw na ang manggorgor dyan. At least tayo, si Zoro nanggugorgor lang din sa online, di ba? Sa online na siya nanggugorgor. Okay. Anyway, mga kababayan, yeah. Sinabi daw nung babaeng yon, si Tatay Digong, karton. Yun ang sinasabi ko eh. I don't know, kinoconsider niya bang karma yon or what? Basta ako, napatawad ko na siya sa lahat ng mga kasinungalingan niya. I don't know, yung pamilya na natutuwa ba sa ginagawa niya. Ako na lang, wini-wish ko na one day, may dumating na mensahe sa akin na, uy, sorry yung kamag-anak ko, nautusan lang kasi ng mga bangag. Kaya ganun, di ba? Hi, Joe, how are you? So ngayon, mga kababayan, ayan, end of story. So you have to, what? To live happily ever after. Hindi, kasi sa seryosong buhay, wag kasi kayo, okay?
Sa buhay, sa buong buhay niyo, wag kasi kayo gumawa ng kwento, wag kasi kayo magsinungaling. Okay? Kasi ako dito, pawang katotohanan lamang, vindicated nga tayo eh. At saka una, ang nilalaban natin dito, ang kinakalaban ko talaga dito, hindi naman vlogger eh. 'Di ba? Ang kinakalaban natin dito, yung mga nagnanakaw sa kaban ng bayan. Right? Oh. Ngayon, pagbibintangan si Sarah, anong kalalaman ni Sarah doon? Yan ang narrative ng mga nagbabayad sa mga trolls. Si Lisa Tanas yan. Ang nasa likod niyan, na mga narrative na yan, ang Marcos administration. Kayo lang, bangag, ang may kakayahang magpagurgur ng tao. Naka-record kayo sa buong mundo. 'Di ba? Alam yan ng mga dilawan. 'Di ba? Si Ninoy, ang nagpagurgur si Marcos, yun ang sabi ng mga dilawan. Demo sila ngayon, magkakasama na, nagugurgura na sila. I mean, sama-sama sila nagnanakaw. Alright? Isisisi nila kay Inday Sara yan, sigurado ko. Ba't ganun pa man, ako napatawad ko na siya sa kabila ng kasinungalingan niya, patay na siya, tapos na istorya niya, end of story. Right? That's about it. Ang importante, mapanagot kung sino ang gumurgor sa kanya. Kailangan malaman natin, hindi yung bintang ng bintang to mga gagong to. 'Di ba? Hindi kung bintang kayo ng bintang. Oh, bintang ng bintang kayo ng puro katarantaduhan. Bakit hindi nyo tanong kay Satanas? Sabi ko sa'yo, kung sabi ni Amy na baka nagpapabili ng shabu si Satanas. 'Di ba? Hindi ako nagkamali, 'di ba? Nasabi ko, ibibintang, pagugurgur kayo pag wala na kayong silbi. So, hindi ko lang alam kung anong gagawin sa inyo. Hindi ko alam ano gagawin sa inyo. Dahil wala namang, wala namang lihim na hindi nabubulgar. Sinong iyak-iyak? Sinong umiiyak? Roderick. Yes. Irene Bautista. Thank you very much. So ngayon, mga kababayan, we talk about krimen. Okay? Krimen na nangyayari sa atin. Ayan, kung gusto talaga ni Bangag, gusto ng Bangag administration na imbestigahan yan, mga kababayan, yung pangyayari ngayon sa atin, yung mga gurgura na yan, iimbestigahan niya, total kaalyado nila yan. Hindi kung ano-anong mga pinanggigipit, paggigipit, pagtatanim ng mga kaso kay Senator Alan Cayetano, mag-imbestiga ng, gusto lang talaga nilang pilayin ang mga minority, gustong ipakulong ni Gloria Diaz, Senator Alan, 'di ba? Yan ang itong mga pulis na itong mga hayop na to, yan ang mga pinagkakaabalahan nila. Okay? Si Remulla, yan ang pinagkakaabalahan nila. Si Robin Padilla, gusto rin nilang kasuhan ng kriminal. Ipapakulong din nila yan kasi sabi ko nga, done deal na. Yan, nalinis na yan ni Lisa Tanas. Kaya gusto nila, ang narrative sa politika sa Pilipinas, iikot na lang kay Sara Duterte at kung ano-anong pagbibintang. Kasama ang mga bangagan ng mga dilawan. Habang maraming gurguran, kaliwat kanan, kawawa ang ating mga kababayan. Ayan, yung namatay, kawawa din yan. Tao din naman yan eh. Biktima lang siya ng kahirapan. Kailangan niyang may makain. So, kailangan niyang, magpasakop sa mga kasinungalingan ng Bangag administration. Kumapit sa patalim, ika nga. Kapumapit ka sa patalim at ang buhay mo hindi mo itinama, di ba? Gumawa ka ng kasinungalingan sa ngalan ng pera at nagpagamit ka sa mga demonyo, one day ikaw ang gugurgurin. Kaya ako, never ako nagpagamit sa mga yan. Noong ako'y nagsisimula pa lang nag-expose, iniimbitahan ako papunta sa Malacanang with, all expense paid. Ano ako, gago? Nagsasalta na ako laban sa kanila. Tapos maniniwala pa ako, iniimbita ako ni Lisa Tanas sa Malacanang, December of 2022. Ano yun? Hindi ako tanga. Para patayin niya ako doon mismo. At sasabihin, Maharlika, headline, tumalon sa Malacanang, naluka-luka.
Diba, wag kayo magpasakop sa mga demonyo. Pag wala, para kayong basahan, pag wala na kayong silbi, pwede kayong ipagurgur. Alright? Kung gusto niyo mag-vlog, mag-vlog lang kayo coming from here. Galing sa utak nyo, galing sa mga pagsalansan nyo ng mga bagay-bagay. Hindi yung gagawa kayo ng kwento na si Marlica may ginurgur sa Amerika dahil sa insurance. Pero nagiging bobo kayo, naging tanga kayo, freely, nakaka-move ako wherever, wherever I want. Pwede ako magkape sa Japan, pwede ako magkape sa Europa. I miss you guys sa Europa. Okay? Pwede ako magkape doon kahit saan. Ano katorantaduhan yan? Pumatay ka ng tao. Kaya pinagtawanan ko na lang yun. Yes, Ma'am Marivic. Ganun pa man, mga kababayan, ito ang sitwasyon ninyo. Sabi ng PNP, sensationalize lang ang mga krimen. Ayan, so ngayon, yung namatay ninyong kaalyado, sensational lang yan? Right? Kasi ako nga, sabi ko sa inyo, pinadala ng assassins dito, gumugurgur talaga itong mga hayop na ito. Ano pa ang mga chika boom boom? Aha. Ayan. Oh, ngayon ito na, ina-highlight na ng media. Itong pag-iimbestiga dito ni Tibag tungkol dito nga sa ano na 'yon, sa SEA Games na 'yon. Nakatutok sila, they spend people's money, sinasayang nila maliban sa impeachment. Ngayon task force na 'yan sa NBI. Pera 'yan, ilang milyon na naman ang kanilang gagamitin para diyan sa task force na 'yan. Then what? Ina-announce ni Bangag na namigay daw sila ng what? Ayuda sa mga 3.5 million katao na Pilipino, tig 2,000 kada pamilya. Saan kayo pupulitin ng 2,000 pesos? Ang iba pa dyan, minsan pinamibigay ng mga Bangag, fake money, remember? Yung nasunugan na nag-report sa atin. Ang kalahati ng pinamigay ng DSWD ay fake money. Malamang galing kay Matibag, yun galing ng Recto. Right? Sabi ni Eloyma, at least bago siya namatay, nakatikim siya ng ensimada at nakapag-brace. Yun na lang palang gayong reward niya. Right? Ngayon, mga kababayan, wala nang ginawa itong alright? Wala puro impeachment pa rin. Nakita nyo naman yung mga witnesses nila, puro kasinungalingan. Puro typographical error. Wala, talagang si Sara. Tama, pati itong mga namatay nito. Kung pwede nga lang isisi lahat ng mga namatay, kay Day Sara, isisisi nila eh. Yun ang pwede nilang magawa. Puro kasinungalingan kasi itong Bangag administration na ito, mga kababayan. Wala na silang pwedeng gawin kung hindi babuyin ang mga Duterte. Kaya ngayon, grabe, tingnan nyo yung galit ng mga palangga. At least nagpa-brace siya bago siya pumunta sa impyerno. Di ba? Patawarin nyo na. Okay? Sabi ni Solid, nagpagamit sa mga Bangag, patawarin nyo na, patay na yung tao eh. Alright? Oo, nakain talaga ng ensimada yan, pero patawarin nyo na yun. Patay na, pero lesson learned. Okay? Ito, may sa ibang balita. Netherlands will support the removal of ICC prosecutor Karim Khan. Okay, good. Ito pang ICC. Nakipagsabuatan si Bangag. Gusto nang buwagin ng Amerika. Ngayon, tatahimik-tahimik ang Bangag. Anong sabi ni Rubio? Kailangan suportahan ninyo ang Amerika. Para what? Para tanggalin o i-abolish o i-dismantle ang ICC. Bakit tahimik ngayon si Bangag? Puro ganyan, puro kalokohan. May nagawa ang gobyerno, namigay ng 2,000 pesos. Saan aabot ang 2,000 pesos? Sige nga, mga kababayan, kawawa ang mga kababayan natin. Ngayon, gagagaling na yan ng Singapore, nag-speech na naman ang bulol, ang addictus. Ano na naman, pledge na naman. May nakuha tayong investment, foreign direct investment, chuchu. Nasaan? Nasaan ang foreign direct investment? Nga.
Nasaan ang Maharlika funds na binuhusan ng multi-billion dyan? May nakita ba tayong pruweba na tumubo na tayo dyan sa investment na yan at nabigyan ng oportunidad ng trabaho ang mga kababayan natin? Hanggang ngayon, binibigyan pa rin ng tig 2,000 pesos. Hanggang ganun na lang ba, mga kapalangga? 2,000 pesos, diyang ayu-ayuda na yan? My goodness. O, ngayon si Satanas, mainit-init pa. Watch the Department of Social Welfare and Development, walang gutom, kusinero, ayan, no? Nandiyan dyan si Satanas, luto-lutuan lang kayo ng ganyan. Anong kaputang inahan yan? Gusto niyo ba forever kayong na pumipila sa, sa DSWD? You know? Forever bibigyan ka lang ng lugaw, tapos itong hayop na to, ang ninakaw, billion-billion, trilyon. Yung mga putang inang yan. Kailangan nyo manindigan. Dapat matanggal na yung mga bangag. Dapat hindi si vlogger ang pumantay ang paa eh. Dapat yung mga sindikato ang pumantay ang paa. Yung talagang kumukubra ng pera ng bayan. Actually, hindi niya deserve mamatay. Hindi naman, although syempre nakinabang yan sa mga barya-barya, pero ang deserve mamatay, yung bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang nagnanakaw. Right? So yan mga kababayan. Now what? Ano pang sinasabi dito? Yeah. Puro panakot kay Alan Cayetano, pero hindi natatakot si Alan Cayetano. Si Lacson natutuwa dahil si Marcoleta, ganyan-ganyan, pinakulong nila. Right? Si Bangag, deserve niyang pumantay ang paa, dapat matagal na, dahil adikto siya. You know, sabi ko naman, napatawad na natin yon, hindi niya deserve mamatay. Dahil hindi naman siya nagnakaw ng bilyon-bilyon. Kung merong mamatay, yung mga demonyo, yung mga sindikato. Ano daw? May ayuda daw, 12K parating. Tapos hindi man lahat nabigyan. Ilang araw lang yung gagastahin ng tao, sabi ni Frida. Sabi ni Ana, panay abroad ni Bangag, nagsasayang ng krudo. Next week, nagbabadya na naman ang pagtaas ng presyo ng krudo. Right. Exactly. Nakakasuka ang optics ni Bangag. Sabi ni Kai. Right? Walang future ang Gen Z. Yes. Generation Z. Grabe, Bega Warp. 2,000 pesos sagad talaga sa putahan ng Palaka administration. Yeah. 2K. Ilang kilong bigas, ilang kainan nyo lang yan. Baka 3 days lang yan, no? Baka 1 day lang pag marami kang marami kang anak. Ngayon, mga kababayan, ito yung issue ninyo. My God, kaluluoy ang bayan, kawawa. Kawawa kayo pag hindi kayo maninindigan. Puro lahat, Plunder charges versus Romualdez malapit ng ihain. Sabi ng ombudsman, anong pinagsasabi nito? Kung gusto nilang ikulong si Romualdez, matagal na. Huwag tayo magpapaniwala sa mga optics na to. Nauna pa nilang kinulong si Mike Defensor at kinulong si Senator Marcoleta at ngayon gustong ikulong si Cayetano. Gustong kasuhan si Robin Padilla. Kasi nga, done deal na, nalinis na ni Liza Tanas. Ang sabi ng mga amiga niya na umiikot sa buong mundo at ginagamit ang resources ng mga imbahada. Kayo dyan, mga konsulado, mga putang ina ninyo, kung nakikipagsabuatan kayo sa kay Liza Tanas. Yung nakikipagsabuatan lang. Pero kung hindi ka naman nakikipagsabuatan, hindi kayo kasali dito. Kayo mga nasa imbahada, konsul, vice konsul, lahat kayo mga puki ng ina ninyo. Well, maintindihan ko, mag-aasong ulol talaga kayo. Kasi tatanggalin kayo eh. Okay, fine. I'll take it back. Kawawa naman kayo. Pero dapat manindigan kayo, magsalita kayo. Well, wala kasi, Pwede kasi silang tanggalin eh. Pag hindi nila sinunod, yung mga amiga ni Satanas, ginagamit yung resources ng mga embahada. Saka papasok lang, in-expose natin yan kagabi, mga kababayan, yung mga amiga ni Satanas. Pag pumupunta sa Asia, Amerika, like Singapore, Europa, tumatawag sa mga ambassador na pwede ba
Eto meron ako 14, 12, 20 na kaibigan ko. O tatawag yung staff ni Lisa Tanas, paki-accommodate, pakisundo nyo sa airport. Pina-provide yung mga van, mga sasakyan, gamit ang pera ng bayan at para ma-enjoy nila yung perks ng pagiging VIP na pinapalabas pa nila na sila ay mga delegado or what, opisyal ng gobyerno kahit hindi. Kaya kung merong pumantay ang paa, mga kababayan, yung mga sindikato, hindi yung mga rider na ginugurgur na lang na walang kalaban-laban. Right? Magkano daw binayad kay Gloria Diaz, sabi ni Judy. Hindi ko alam palangga. Hindi ko alam. Alright? Sabi ni Lovely G, katakot si Jam Strawberry. Yung mga bayaran, ano? Alam niyo, huwag niyo ibenta ang kaluluwa ninyo sa perang. Well, sa Pilipinas, ang hirap ng buhay, kaya pati bilat ka, binibenta eh. Yung mga vloggers nila, mga vloggers ni Bangag, alam ko yan. Nakita ko sila kung paano tratuhin ng Bangag administration. The reason why naggalit ako dahil sa nakita ko yung pagtrato sa kanila. Alam nyo yan, nung umuwi ako ng Pilipinas, syempre, ano kami ni Lisa Tanas noon? Talagang nandoon ako sa 6th floor. Well, hindi lahat nakakakyat doon. Sa, saan ba yun? Sa Bonnie Avenue, sa headquarters. Tuwang-tuwa si Lisa Tanas nung dumating ako. Nakita ko yung vloggers, yung mga supporter, wala kang pagkain. Naawa ako. Ang una kong reaction, bakit ang daming pagkain sa loob ng headquarters? Bakit naman hindi binibigyan yung ating mga palangga sa baba? Then, there are times na, ano yun? Ano na ba yun? Basta may meeting de avance or before the meeting de avance. Mga kababayan, ang nangyari noon, nandoon yung mga vlogger na kinagat ng aso, hindi sila binibigyan ng special treatment, ako lang. Nandoon sila, nainitan, kawawa sila. 'Di ba? Pinakain pa sila ng pinakain ko pa nga yung mga yun eh. Alam mo yun? Minaltrato sila. Pero ngayon, mukhang busog na sila. Kasi pumapayag sila maging troll. Kasi ako pumayag lang ako na maging tao ni Bangag. Alright? Kahit ilang kurso sa Bristol kaya, di ba? Oh, kahit ilang maleta kaya. Oh, baka nakikita nyo si Marlica isa-show pagyayabang na ang bahay sa kung saan-saan. Ganito ang Bangag. Kaya dapat talagang ipasuka sa kanila yung mga ninakaw nilang pera sa kaban ng bayan. Right? Naalala ko si Maui 2022, December 10. Okay, si Maui ang nagchika boom sa akin, ate, ang pinakain sa mga vloggers, ito lang, pinagtanggol din natin yon. Yung ensimada, kaya sila ensimada eh. Ito, pero yung sa journalist, may parapol silang mga TV or mga smart TV, then meron silang steak and salmon. Nakita nyo? Kasi ang tingin ni Lisa Tanas noon sa mga Bangag vloggers, sila ay mga mababang uri. Ganyan si Satanas, ganyan si Bangag. Okay? Kaya ito, yung mga nagtinabang sa pera ng bayan, yung mga vloggers na pinaaral ni Lisa Tanas, right? Yung mga nagnakaw dapat pag nag-change sa government, imbestigahan yan. Dahil nga sabi ni SAS, extremely wealthy na daw yun eh. O, dapat pagmaliwanag saan ang galing yung perang pinang-aral, pinang-tayo ng bahay, di ba? Ng mga kawatang ito, madami silang magnanakaw. Makakapal lang mukha nila. Ang nilalamo nila na nalalaytay sa dugo nila ay galing sa kaban ng bayan. Kaya nga sila nabansagan na pangalan ng Ensemada Vloggers, sabi ni Esme, correct. Kaya sila nabansagan ng Ensemada Vloggers dahil pinalamon lang sila ng Ensemada ni Bangag. Ang sabi pa nila noon, busog na, makita lang namin si Bangag. Busog na kami. Pinagtanggol pa nila si Bangag doon. Di ba? Okay? Hindi totoo yan. Hindi totoo. Anong sabi? Si Maui,
I will defend that. Hindi totoo 'yan, yung sinasabi niyo na pera pa na ano, ay, alam mo narrative ni ano 'yan, narrative ni who's that? Ni yun nung Team Alpot, okey? Okey, kasi alam ko nandodo'n ako sa rally, I mean wala naman ako personal sa rally, fake news 'yan, okey? Na sinasabi niyong kumita si Maui, hindi 'yan totoo, alam ko 'yan, okey? Hindi 'yan totoo, okey? Mga kasi panira 'yan ng Team Alpot, okey? Ang Team Alpot ang may pakana niyan, 'yan totoo. I will stand with Maui patungkol diyan, kasi I have personal knowledge, okey? Hindi 'yan totoo. Maraming kumita sa rally. Maraming kumita doon. Okay? But not Maui. Yan ang katotohanan. Okay? Wag kayong magpapaniwala palangga sa kwentong 'yon. Kasi ako mismo may personal knowledge ako. Alright? I was with them. Doon, active kami lahat. Nagre-report kami nila Harry and everything. Hindi yan totoo. Okay, wag naman kayo gumawa ng kwento katulad nung namatay. 'Di ba? Wag kayong gumawa ng kwento, hindi yan maganda. Kasi kahit papaano, you know, may mga bagay na, alam mo mga vloggers kasi, hindi lahat ng bagay magkakasundo tayo. Alright? Pero, you know what I mean? Doon lang tayo sa katotohanan. Doon lang tayo sa katotohanan. Walang ano, wag kayo gumawa ng kwento kasi baka you know, maalis siya kayo. 'Di ba? Ma-karma kayo, 'di ba? Kasi ang karma may balik 'yan eh. Ako, taas ang noo ko. Kung magugurgur man ako ng mga assassin ni Satanas dahil galit sila. Right? Ay, nako. Yeah. Kasi, mga kababayan, eto yung hindi maganda sa, well, you know, you cannot control social media. You cannot control social media. Like ako, pinagbintangan gumorgor ng tao. Mas malupit yun. Gumorgor ng tao, kumubra sa insurance. Sabi ko nga, pero nakakalaya pa. Right? Kasi, yung, ang tawag dito, yung, babalik na naman ba tayo sa kwentong yun? Alam nyo, nung panahon na was it bago inano si PRRD? Tama ba yun? Yung nag-Hong Kong, yung mga DDS na yun, ang daming pangyayari doon. Okay? I helped them financially, not only one person, two person, three person. Alright? Kaya alam ko yun palangga. Alam na alam ko yun. Kung may pera, kung si Maui ay milyonarya, kakatawa yun, hindi yun totoo. Hindi yun totoo, mga palangga. That's not true. Yeah, walang milyon yan, Diyos ko. Sa totoo lang. Namit ko kasi yun dati. Si Maui, actually, bilib ako dyan eh, sa batang yan. Masipag and everything, nung siya ay, ang tawag dyan? Nung nag-aaral pa lang siya noon eh. Pero wag yun naman gawa ng kwento. Hindi yan totoo. Ako mismo magtatanggol sa kanya. Sa mga bato nyo na ano siya, na nagkumita. That's not true. That's not true. So anyway, wag na natin sirain yung mga taong hindi naman, you know, hindi naman natin kaaway, di ba? Ang sirain natin, hindi natin really sirain. Ang pag-usapan natin, yung mga bangag. Yung mga bangag na sobrang nagnakaw sa kaban ng bayan. Alright? Yun yun. So, ang dami. By the way, what time is it? Oh my God. May kita tayo 1 oras, lumagpas na tayo. Diba? Yung punterian nyo si Gloria Diaz. Si Gloria Diaz na gustong ipakulong etong si Senator Pia Cayetano. Ba't ganun pa man, I'll be back. Magba-black coffee lang ako. I will talk about yung sa China. Yung kanilang unggoy na AI. Okay? Gusto nyo marinig yung komento ko doon? I'll be back.